Okay, magandang araw sa lahat. Nandito naman po tayo para pag-usapan natin ang itong walang kamatayang issue dahil po nagpadala po ng batalyong SAP ang Marcos Jr. sa lungsod ng Davao na kung saan ito po ay lumikha ng hindi maganda para sa mga taga Davao. At ito po ay nagiging pagdududa sa lahat po ng mga political analyst na ito po ay labag sa batas. Alright, so alam na po natin na sa Davao City po nakatira ang dating Pangulong Duterte, na kung saan alam ng buong mundo at alam ng buong Pilipinas, nating mga Pilipino, na nagbabalik po ang ating mahal na Pangulong Duterte sa pagtuliksa nitong pamamalakad ni Mr. Marcos Jr. na kung saan wala na po siya sa tamang timing. Ika nga, nandun na po yung mga isyong bangag, na gumagamit po siya ng cocaine, at dun po sa ating isang vlog na kung saan umani po ng napakaraming views. Na talagang ipinakita natin doon yung video na talagang ngumingiwi po si Mr. Marcos Jr. Okay? So, napakaraming issue ngayon ang nababalot sa Administration Marcos, at ito na naman ngayon ang pagpapadala niya ng SAP sa lungsod ng Davao na para kay Mayor Sebastian Basti. Hindi ho maganda sa kanyang imahe ang pagtanggal ng mga pulis at station commander na wala pong pahintulot sa kanya. Alam naman po natin na DILG o meron tayong tinatawag local government na kung saan itong mga pulis ay under po sa custody ng mayor. So it is controlled by mayor. Dahil nasa local government po tayo. Nung kapanahonan po ng kanyang tatay na si Marcos Sr., sa panahon po noon, hawak niya ang military at mga pulis. So, under yun sa national government. Pero dahil meron na tayong local government, so ang mga pulis is under po sa mga mayor. So, ito po ang rason kung bakit hindi maganda ang kalabasan nitong pagpapadala ni Marcos ng SAP sa lungsod ng Davao. Para po natin maintindihan at malaman ang saloobin ng mga experts sa ating politika ngayon na talagang napakasalimuot, panoorin natin ang sasabihin nitong dating former Undersecretary of Energy na si Mr. Si Mr. Ben Ranque, na isa po siya ngayong coordinator ng Marcos Alice Jan or MAD, na talagang umani ng napakaraming members nationwide. At ito rin ang rason kung bakit si Marcos ngayon ay talagang takot na kumbaga sa usapan or kasabihan, sumisikip na po ang senturon mismo ni Marcos Jr. Okay? So, panoorin po natin itong video para po maintindihan natin ang lahat. Okay? Siya naglabat ng sama ng kanyang loob sa mala-otoritarianismong hakbang ng kasalukuyang administrasyon sa Davao City. Narito ang aking balita. Davao City. First time in the history sa Davao City. You are now under siege. The presence of the Special Action Forces, 2 battalions, is a manifestation of takeover in the city. This is what we call now a police state. Lubos na ikinagali ni Ben Ranque, National Coordinator ng Marcos Alice Jan Movement at dating Department of Energy Undersecretary ng nakaraang Administrasyong Duterte, ang ginawang hakbang ng pamahalaang Marcos sa pagpapatanggal ng higit 30 police officers ng Davao City at palitan ng 2 batalyon ng PNP Special Action Forces.
Ikinababahala rin ito na posibleng baliktarin ng kasalukuyang administrasyon ng mga nagawa ng Duterte sa naturang lungsod. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong, number 5, Sipis City ang Davao. Yun nga ang pinagmalaki natin bakit nanalo mga Duterte eh. Because we showcase Davao as a peaceful city, Kung saan most improved city, namamayagpag ang Namamayagpag. law and order. Lumamayagpag ang law and order. Walang problema. So anong rason pupuntahan mo? Kasi pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Paplanta nila ng mga anong klaseng krimen at ita-charge nila. Ito pala ito. Sinasabi nila na ang Davao ay ito. So ipaplanta nila. They will picture really na Davao City is opposite doon sa So ang nangyari. Paliwanag naman ni Attorney Arnedo Valera, isang international human rights lawyer at pangulo ng Hakbang na Maisog USA, malaking lamat di umano ang ginawang pag-undermine sa otoridad ni Mayor Sebastian Duterte sa kanyang maituturing na isang otoritarianismo. Nakikita natin dito na ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapataguyod ng karapatang pantao. Pinapakita nila na we can do whatever we want and we can justify it under the law. Sa kabilang banda naman ay nanawagan si Ranque sa kanyang mga kababayang Davaoeños na To stand, to speak up, stand for the truth. We will have to go to streets and protest the presence of these forces. Alam naman natin na si Marcos Jr. ang papadala dyan para i-silence kayong lahat dyan. Ang lungsod na nasayod, mao'y makahatag kusog sa atong demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. para sa Diyos. Okay, so nakita po natin ang report po ng Isiminay kung saan itinalakay po ang pagkakaroon o pag-deploy ni Marcos ng Special Action Force or SAF sa lungsod ng Davao. Pagkakaroon na po tayo rito ng kuro-kuro kung saan kukomentoryahan po natin ito ba ay tama, nararapat. Okay. So, kung pagbabasihan po natin ang sinabi ni Mr. Ben Ranque, ang lungsod po ng Davao ay napakatahimik. Okay? Lahat po ng tao rito sumusunod. Alright. Ito pong issue ngayon ng war on drugs na sinimula nung March just this year ni Mayor Basti, karapatan po ng mayor na kailangan protektahan ang kanyang nasasakupan dahil yan po ang kanyang sinumpaan. Alright. Uulitin ko, ang mga pulis ay under po ng o controlled ng mayor dahil meron na tayong local government. Okay? Sa panahon ng kanyang tatay ni Marcos Sr., kaya po nagkagulo ang buong Pilipinas dahil kontrolado ng kanyang tatay Sr. ang pulis noong kapanahunan. Kaya po ang mga tao noon ay talagang lumaban dahil po ipinagbawal po noong kapanahon ng kanyang tatay ang pagrarally kung saan. Alright? Dahil ito po ay labag daw sa batas. So, mga kaibigan, nauulit na po ang kasaysayan. Hindi po naniniwala ang karamihan na itong pinadalang SAF sa Davao ay isa lang daw itong para ba daw support kagaya po ng may mga activity rito kagaya ng Araw ng Kadayawan. Araw po yun ng Kadayawan. Iba po yun. Iba din yung Araw ng Davao. Wala namang araw ngayon eh. Sa bagay, may araw, mainit ang araw. Pero ang tanong, bakit kayo nagpadala? Isa lang ang ibig sabihin yan. May gagawin silang paninira dito sa Davao, lalo na sa mga Duterte, at ipamuka sa buong Pilipinas na ang Davao ay sabi na nating marumi para sa kanila. Okay? Ganito kasi yon. Ang kalaban
para paniwalaan ng kabila, kailangan sirain ang pagkatao. Ito na yung ibig sabihin, kaya po nagpadala sila ng SAP dito sa Davao para umpisahan, baliktarin at gagawa sila ng hindi maganda sa mga tao na ang Davao daw ay peaceful. Yung pala daw hindi totoo. Yun po yun eh. Kaya po, sabi ni Mr. Bin Rangkis, kung naalala nyo, ito pong may nabagit siya na sa Bisaya, ang lungsod nga nasayod, maoy makapukan, makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod daw na mapasagaron, maoy makapukan sa kagawasan. Sa Tagalog po niyan, ang ibig sabihin niyan, ang sambayanang mapag-alam ay siyang nakapagbibigay ng lakas sa ating demokrasya. Pero, ang sambayanang walang pakialam ay siyang sisira sa ating kalayaan. Kaya tama po ang sinabi niya, huwag po tayong kampante sa panahon ngayon. Dahil gagawin ni Marcos ang lahat, uubusin niya ang pera ng sambayanan para siya manatili sa puder. Alam naman natin na ang kapalit ngayon puro pera. Okay? Puro pera. Ngayong araw na to, nasa Singapore siya. Galing po siya ng Brunei. Okay? So, andun na naman siya sa Singapore. Nagpapapil kay Uncle Sam, yung kanyang lolo, si President Joe Biden ng Amerika, na kung saan binanggit po niya doon na anuman ang mangyari daw sa West Philippine Sea, may gagawin siya. Yun ang tanong. Anong gagawin mo, Marcos? Makipag-away tayo? Are we ready for a war against the giant? Yun ngang sinasabi ng taong bayan. Lahat ng kanyang mga desisyon ay puro balintong. Bakit? Dahil hindi na po tama ang kanyang pag-iisip. Ang taong gumagamit daw ng cocaine ay hindi healthy ang pag-iisip. Okay? So mga kaibigan, ang lungsod ng Davao tahimik sa ngayon. Pero laging sinasabi ng mga taga Davao na ang people power ay nakaabang lang anytime sila ay magtitipon-tipon para maprotektahan ang pinakamamahal nating Duterte o Tatay Digong. Okay? So marami pong salamat sa mga subscribers po natin dyan sa Amerika. Oh, by the way, since June 2, meron atang parade dyan sa New York at narinig ko po na magkakaroon po ng maisog rally. Ako po ay nanghihikayat po sa inyo, lalo na sa mga subscriber natin dyan sa Amerika, kausapin nyo po mga kaibigan yung Pilipino, dumalo po kayo, sumali po kayo, tumulong po kayo, ipakita natin ang lakas ng maisog kahit na dyan po kayo sa New York or sa Amerika. Pakita po natin na ang mga Pilipino ay hindi po natutulog. Tulungan nyo po ang mga Pilipino na dito sa Pilipinas na naghahanap ngayon ng katarungan dito sa masalimuot, madilim na pamumuno nitong Marcos Jr. Alright? So, sanay, naway maganda po ang kalagayan nitong mga OFW natin, kahit saan man kayo ngayon. Salamat po sa pag-subscribe nyo sa akin. Sana tuloy-tuloy pa rin kayo sa pagpapanood ng ating vlog. Para po makatulong tayo sa ibang mga Pilipino, para po kawin ng kanilang mga damdamin, para maipalam sa kanila na ang ating bansa po ay pabagsak na, lalo na ng ating ekonomiya. Okay? So thank you so much for watching dyan sa New York, dyan sa any states of America, sa Canada, sa Germany. Maraming pong salamat sa inyo. Naway nagustuhan nyo itong maikli po nating video, pero malaki po ang maitulong sa atin para po pukawin ng ating mga dandanin, ipaalam po sa atin ano po ang nangyari dito sa Pilipinas, lalo na po sa lungsod ng Davao na kung saan nakatira po ang pinakamamahal nating
Tatay Digong na dating presidente po ng Pilipinas. Thank you so much. Ang sunod po natin na ipapakita ay ito pong ekonomiya natin na pabagsak na po. It is a very serious what you call this discussion dahil lahat po ng mga expert, economic expert ay nagsasalita na po na we are now into a critical situation of our economy in our country. So thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye-bye po. God bless.